Okay, good morning everyone and welcome to our class. Let's start the class with a prayer. Can I ask Jaire to lead us with a prayer? Yes po, sir. Ako po mag-lead po sa ng prayer. In the name Okay. of the Father, in the Son, in the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Holy, Holy Mary, our hope, please and pray for us. Amen. Thank you, Jaire, and good morning everyone. Welcome back to our class. Kaninang advisory, we're able to announce many things, pero today we are going to, at this time, we are going to discuss our next topic for contemporary issues. And siguro, this will also spark interest to everyone because our topic after our previous discussions, no, ito na yung second half of the term and our topic will be all about the different economic issues. Okay? And I'll be asking PJ to read us the content standard for this part of the lesson. But before that, gusto ko lang sabihin sa inyo na pag-uusapan natin iba't ibang mga isyung pang-ekonomiya. We'll talk about globalization, we'll talk about employment issues, we'll talk about problems about migration, okay, and other concepts related to the things happening in our economy. And in the discussion of this unit, dito natin masasagot kung paano nga ba umuunlad or mapapaunlad ang isang bansa. And to give us focus on understanding the concept, here is our content standard. PJ, can you please read this for us? Content standard. Students have an understanding of the causes and implications of local and global economic issues to develop the ability to make wise decisions towards national development. Okay, that's very clear, no? We need to understand the causes and implications of the different local and global economic issues. And in this way, we get to learn and have the ability to make wise decisions towards achieving national development. But aside from, solving the problem in the national scale, understanding the different economic issues will also give you guys an opportunity to understand and have a deep understanding ano kaya yung pwede kong maging course sa college. Sa mga nangyayaring ito sa ekonomiya ngayon, nagbago na kaya yung aking konsepto ng kung ano yung gusto kong maging course pagdating sa college or maging trabaho ko in the future? I am pretty sure ngayong grade 10 kayo after attending a Webby Fair last time, ng Sabado, iniisip nyo na ngayon, ano kaya ang magiging track ko? Or maaring dati yung isang estudyante dito, naisip niya na ito yung magiging track ko, ito yung magiging course ko when he was in grade 8 or grade 9. Pero ngayon, maaring iniisip niya na mukhang magbabago yata kung ano yung magiging course ko pagdating sa mga susunod na mga panahon. Kirk, you're raising your hand. Sir, recording po. Yeah, I mentioned earlier that I will be recording the call in my desktop. That's why you are also seeing my screen on your screen. No? Nakakita nyo ngayon. Kasi mahina yung internet ni Mr. Encabo ngayon. But I promise to upload the recording later after this discussion. And aside from that content that we are expected to understand and know about the subject, in this subject also, in this particular topic, you are expected to come up with a research paper on economic issues affecting your lifestyle. So, kasama sa discussion natin ay preparation sa paggawa ng research. But because you are now doing your performance task, dahil ito ay pinagsamang term 1 and term 2, actually quarter 1, quarter 2 sa DepEd curriculum, ang ginawa natin, isang term na lang tayo ngayon, kaya yung performance task ninyo can talk about the first issues and that is environmental issues and also economic issues. Yung ginagawa ninyong performance task also entails research because you need to look for evidences, examples, things that you will use in order to produce that performance task na minove ni Mr. Encabo ang deadline. Pero a big shout out to Mr. Bunyi of Section B for submitting his work ahead of time. So, baka yung iba gusto na din mag-submit, pwede naman yan. Sabi ni Ray, nag-submit na siya? Magsasubmit na din ako mamaya. Franric, you're raising your hand.
So, in this discussion also, we will try to answer the question, how is national development achieved? Paano nga ba makakamit ang pambansang kaunlaran? That is the big question that we need to answer at the end of this term. And kung tatanungin ko kayo ngayon, maaring iba-iba yung magiging mga sagot natin at magiging idea natin tungkol sa question na ito. But in order for us to have a better understanding of all these things that we will be discussing this term, panoorin natin ang video na to that will give you an overview kung nasaan nga ba ang ekonomiya or estado ng ating bansa sa kasalukuyan, lalo na ngayong panahon ng global crisis na ito. Let's watch this. Dutch lender ING Bank sees the Philippine economy posting. Thank you, Bruce, for that report. So, as you can see, ito ang sitwasyon ng bansa natin today. Mataas ang inflation rate natin by 4% na ang projection lang nila dapat 2%. Ano ba yung inflation rate? If you go back to your previous lessons in economics, ano ang inflation rate, mga kaibigan? Ito ba yung ginagawa sa lobo? What is inflation rate? Yes, Mr. Maralit, you're raising your hand. Sir, increase of prices. Okay. Can you prove to me that there is really an increase of price ngayon sa market? Meron bang mga pagtaas ng presyo ngayon? Ano mga dialogue na naririnig nyo sa inyong mga parents with regards to the increase of prices? Ano sinasabi nila? Sir, yung yung baboy, sir. Mahal na daw, sir. Mahal na yung mga baboy talaga ngayon. Buti pa yung baboy nagmamahal. Okay. Totoo. Kaya pag kumakain kayo, anong sinasabi ng parents ninyo? Ubusin mo yan, mahal yan, di ba? Or konti-konti lang, tipid-tipid lang, sabi daw kay Ray. Damihan mo na lang yung kanin at tubig para mabusog ka. Aris. Sir, ayun rin, ay hindi naman ayun rin, pero yung sir, ano nga yung tawag doon, sir? Mga travel, ayun sir, tourism sir, yung mga flight, mga ganun, at yung pagbisita sa iba't ibang lugar sir. Mas mahal na kaysa dati sir. Naging very expensive din, di ba? Yung pag-travel dahil ang daming mga restrictions ngayon. At the same time, aside from just buying your ticket and traveling, kailangan mag-secure ng mga permit, kailangan mong magdaan sa mga test and all that para talaga makapag-travel ka. So talagang napakagastos ngayon. May tataas din si Miguel Bunyi. Ha? Ano, Aris? Yung swab test, sir, ay yung mas mahal pa sa ticket mo. Correct. Tama. Miguel. Sir, yung gas po sa kotse and sa panluto, sir. Sir, everyday, sir, laging tumataas, sir. Pero minsan, sir, bumababa, sir. Pero most likely, sir, parang lagi po yung reklamo yung pagtaas ng gasolina, sir. Totoo. Kasi si Mr. Incabo, alam niyo ba, lumalabas siya every 2 weeks or 3 weeks na lang. Kasi ang mahal ng gas, mga kaibigan, 59, saan ka pa? Hindi ko alam kung bakit ganon. Tapos, tumataas ang presyo, hindi naman tumataas ang sweldo. Lakasan natin yan. Kidding aside, it's really something na naapektuhan tayong lahat. Sinasabi nila na ang target ng GDP growth dapat 8%. Ang Pilipinas, nung February sa report na to, ay nasa 5.1%. So, ibig sabihin, napakabagal talaga. And they are saying na mukhang makaka-recover tayo after 2020, pero ngayon sinasabi, hindi, tatagal pa. Hindi lang ngayong 2021, hanggang next year pa. And definitely, it will have a ripple effect sa kabuuan ng ekonomiya ng ating bansa. But there was a message coming from Benedicta Dubalada, who happens to be my mentor, PP Dick Baladad. Sabi niya, dapat daw tingnan natin kung paano i-improve yung mga MSME. Ano daw yun? Micro, small and medium enterprises. Sa tulong ng gobyerno, binawasan yung mga taxes ng mga local industries natin, particularly yung mga micro, small and medium enterprises, yung mga maliliit na mga businesses. So in order for us to recover, remember the COVID Keynesianism discussion that we had? Binanggit doon na we need to boost our agriculture, at the same time, boost yung local industry natin para makabawi talaga tayo. Kaya lang,
with what's happening today in the world, we focus more on globalization. Ano ba yung globalization? Ang globalization is the growing interdependence of the world's economies, cultures, and population, brought about by the cross-border trade in goods and in services, technology, and flows of investment, people, and information. Ang daming mga keywords. Pero anong ibig sabihin lamang nito? Wala na ngayong limit in terms of the exchange of, the trade, communication, culture, technology, goods and services. Lahat ng yan ay mabilisan na nating napagpapalitan with other countries because we want to be a globalized country. Gusto nating maging at par with other countries, maging sing-unlad na mga bansang ito. But the question is, can we keep up to that call of being a globalized country? In this discussion, gentlemen, we will try to identify the causes, dimensions, and effects of globalization as one of the social issues that we will be discussing for this term and in this subject. Okay? Meron tayong iba't ibang dimensions of globalization. The first one is economic dimension. Ano to? As I mentioned earlier, when we talk about the economy, mas nagkaroon na tayo ng tinatawag na global economic process or activity. Mas open ang mga merkado or ang mga market. There is interdependence. There is an integration of economies, no? Nangyayari na rin yan. Merong free trade, liberalization, okay? And the regulation of privatization. Anong epekto nito? Merong unequal growth and unequal trade. Anong napapansin ninyo sa mga produkto available in the market today na binibili natin? Next is political. This is another issue that affects globalization. Okay? Siyempre, we all know that the government is playing a huge part in terms of making sure na ang bansa ay umuunlad. Yung kanilang implementations of rules and policies, particularly na may kinalaman sa pananalapi and distribution of resources, lahat ng ito ay nakakaapekto sa bansa natin. Meron tayong mga tinatawag na imposition of global governance and financial institutions, like halimbawa yung mga bansang pinagkakautangan natin. They tend to have control over our economy. If I am a country at pauutangin ko ang bansa ni Aris ng bilyong-bilyong dolyar, hindi pwedeng papautangin ko lang siya ng wala lang or sabihin ko sa kanya, basta bayaran mo ako sa utang mo ha. Ano ang mga kapalit nito? Ano yung mga collateral ng mga loans na ito? Doon pupunta or papasok yung, papautangin kita ng ganitong amount pero you have to open the market to my economy. Kailangan malayang makapasok ang mga produkto ko sa iyo. Mas konti ang mga taripa, mas mababang tax ang ipapataw mo sa akin. Diba? Kinakailangan nating paglaanan din ng pansin yan. Because with all these things happening in the economy and in the political system, anong napapansin nyo sa mga politicians nyo sa mga panahong ito? Kung saan may pandemya. Sir, namumuliti ko muna po sila bago nagpapayos po ng mga done Friday kailangan tapos po di po inuna mga kailangan ng taong bayan. Diba ang sakit sa puso? Noong nakikita ni Jaire ay mga namumulitik ang mga politiko. Kasi nga politiko sila eh. So unahin nila ang kung anong magiging itsura nila sa mga commercials nila ngayong naglalabasa na sa TV at sa internet. Tapos nakikita mo sila kung sinong tatakbong presidente, vice-presidente, sino to ang ganito, sinong ganyan, sinong niyurak ang pagkatao, sino ang nangungurakot. Lahat ng yan ay nakakaapekto sa pangatlong dimension ng globalization, and that is our social condition. When we talk about globalization and the society, nakikita mo na dito yung globalization of learning, di ba? Yung information na meron na available ay ganun na kalawak. There is also parang negative effects like destruction of the ecosystem, the environment, and natural resources. Yung usapin ng halimbawa sa society, yung mga rights ng mga manggagawa. Okay? Internationalization ng mga kumpanya. Kaya meron tayong flexible working hours
or yung issue ng contractualization ng mga manggagawang Pilipino na maliliit ang mga sweldo, pag-uusapan din natin yan mamaya. Lahat ng ito ay may kinalaman sa globalisasyon. Merong positibong epekto at may negatibong epekto. At maaari ang lahat ng ito ay dala ng patuloy na pag-unlad natin sa aspeto ng teknolohiya. When we talk about technology and globalization, the world is getting smaller and smaller because it is technology driven and it is technology dependent. Diba? Very basic eh. Kapag nawala yung telepono mo or bumagal ang internet ni Mr. Encabo, di ba hindi natin na-record ngayon online? Di ba bumabagal yung daloy ng discussion natin? Dependent na tayo sa technology. And technology is playing a big part in terms of running the system, of running the economy. At kung paano tayo uunlad or hindi uunlad bilang isang bansa. Pero is technology the real answer to globalization? Banggitin natin yung pinag-aralan natin about COVID Keynesianism. We can integrate technology with the resources that we have. Hindi natin dapat sirain ang mga sakahan at gawing condominiums. Hindi natin dapat isakripisyo ang ating natural resources para i-feed ang mga lalaking mga bansa na higit na nakikinabang sa yaman ng bansa natin. Dahil dito, naapektuhan din yung susunod na aspeto, and that is the cultural aspect. Hindi ba? When we talk about globalization, meron ng cultural interchanges. Kitang-kita nyo ito, hindi ba? The way other countries influence the Philippines or the other countries. Sa Pilipinas, anong kultura ang talagang nakapenetrate na sa atin at talagang naapektuhan? The way we do things. We want to sound like them. We want to walk like them. We want to look like them. We want to eat like them. Di ba? We want to be like them. At anong nagiging epekto nito? Nawawala ang identity at ang kultura natin bilang isang bansa. Are you getting my point here? These are the different dimensions of globalization. And what are the causes? As I mentioned, maaring positibo at negatibo ang mga causes of of globalization. One, improved communication. Given yan. Ang daling makipag-usap ngayon. Imagine if there is no online classes. Imagine if this is not here today. Merong academic freeze, hindi kayo nag-aaral. Paano kung walang improvement in communication and transportation? Paano mapapadala sa atin ang mga tulong, ang mga services? Paano mapapadali ang daloy ng ekonomiya, ang pagpapalitan ng produkto at kaalaman? Globalization is giving that disadvantages. Okay? Sunod, merong free trade agreements, kung saan merong global trade and free trade. Kaya lang, may disadvantage niya yan, katulad na sinabi ko. May utang ka sa akin, papasukin mo yung produkto ko ng libre or mas maliit na tax. And that is something that is alarming. Why is this happening to us? Why are the other countries taking advantage of what we have or what we can do as a country? Meron din tayong tinatawag na global banking, yung mga utang natin sa ibang mga bansa. Meron tayong vast amount of capital flow. Maraming pera. Pero saan napupunta ang mga pera? Sa mga growth of multinational corporations. Ano yung mga multinational corporations? Ito yung mga big companies owned by big families. Okay? The Ayalas, the Sobel, the Encabo, the Concepcions, no? Sila-sila lang. Sabi ni Carlos, nasama siya. Okay? Do you get the point? When we talk about the growth of the multinational corporations, it also compromises yung condition ng workforce natin. Sino ang higit nakikinabang sa pag-unlad nga ba ng bansa? Di ba may mga service na sinasabi na umuunlad naman yung Pilipinas eh. Pero kung tatanungin natin ng bawat isa, if I ask Rico and his parents, naramdaman nyo ba yung pag-unlad ng ekonomiya ngayon? Di ba? Nararamdaman ba natin yan sa mga plato natin, sa bahay natin, sa quality ng life na meron tayo ngayon? Again, globalization talks about two facets. Laging may two sides of the coin. May tama at may mali. And I think in the next set of discussions natin kung saan magkakaroon tayo ng mga debates and discussions and presentations, you get to see the big picture. Okay? Dahil mayroong iba't ibang epekto ang globalisasyon. Katulad halimbawa ng change in food supply.
Food supply is no longer tied to the season. Kahit anong pagkain na gusto mo, may mabibili ka. Tama ba ako? Prutas, meron. Mahal nga lang, sasabihin ni Aris, ang mahal kaya ng mga gulay ngayon. Hindi ba? At ng mga prutas ngayon. But everything is available. We can buy food anywhere in the world at any time of the year. That's the good thing about it. Pero it kills the local industry. Number 2, division of labor. Because of the advent of all the multinational corporations na naghahanap ng mga cheapest location to manufacture more products in low cost, may mga problema sa employment. Halimbawa, I am a big company and I'll invest in the Philippines. Bakit ako dito magtatayo ng call center? Kasi mga Pilipino masisipag at magagaling mag-Ingles. Pero yung sweldo nila ay hindi singlaki kung doon ako sa bansa ko maglalagay ng call center. Diba? Mas malaki yung tipid nila in terms of, salaries. And papasok din dito yung mga contractualization, yung less job security. Temporary lang yung trabaho at contractual. At magkano ang basic salary ng isang manggagawang Pilipino per day? Go to the internet now. Check. Minimum wage in the Philippines per day. In NCR and in other provinces. Tignan ninyo kung may makikita kayo. Sige, you can type it or you can just unmute yourselves anytime. Magkano ang sweldo ng isang normal na manggagawang Pilipino? Aris. Sir, base dito sir sa na-search ko sir, Saan mo di na-search? siya, Ano sabi mo kung saan? Baka mahuli tayo pag hindi mo sinabi source. sa sir, sa asianbriefing.com. Okay, ano sabi? From region to region, generally daw sir, sa region daw sir sa Pilipinas, 537 pesos daw sir yung minimum wage a day. 537 pesos. A day. Sa A day. 2021 sir. Okay. Sa ibang lugar, Mr. Maralit, may nakita ka? Sa Pilipinas pa din, ha? Sir, kasi sir, kanina sir, parang may dumaan na tao sir. Tapos tinanong ko sir kung magkano kinikita niya araw-araw sir. Tapos sabi niya sir, mga 800 pesos lang sir. Ano yan, taho? Oo sir. 800 pesos, pero hindi siya may-ari nung taho na yun. So may cut pa yung may-ari nun, di ba? Oo sir. How about basic salary, America, basic salary per day ng average American worker? May nakita kayo? Sony Google $7.25 per hour. $7 per hour. O, sa isang araw, ilang beses nagtatrabaho ang manggagawa? 8 hours, di ba? 6 to 8 hours. O, compute mo yun. 7 times 6. More or less, more. Tapos, i-times mo sa 50 pesos. Magkano yun per day sa Amerika? May mabilis ba sa math dito? Basta malaki kumpara sa 500 per day ng isang normal na Pilipino. Nasa 2,100 per day. Sa Philippines, sa Metro Manila, 537 ang average. In other regions, nasa 300 plus ang sweldo ng normal na manggagawang Pilipino. Kung si Kenzo ay isang normal na manggagawa at sumisweldo ng 537 per day, sa paanong paraan niya kaya yung pagkakasyahin kung meron siyang asawa at 3 anak? Yung isang anak niya nasa college, naka-online class, yung isa ay high school, nasa online class, at yung isa ay bagong panganak na kailangan ng gatas. Tapos may babayaran siyang kuryente, tubig, pamasahe sa trabaho, pang-load na mga anak, etc., etc. At may tax pa, sabi ni Bonyi. Paano magkakasya ito? Nakita ninyo? Kaya apektado tayo lahat ng pandemyang ito. Hindi lang nga ng pandemya, ng normal na araw, we are affected because this is the state of the workforce, because of the job security that we have here. Kaya anong nangyayari? Connection sa next lesson natin, lumilipat sila ng ibang bansa. Kasi doon ako sa 2,100 pesos per day. Hindi tayo nasisilaw sa pera. Pero ang sinasabi natin ay pwede tayo magbigay ng mas maayos na pasweldo sa ating mga manggagawa.
no? Lalo na sa mas maliliit na mga manggagawa sa bansa natin. Next point, cultural impact. There is cultural diversity already. Alam na natin yan. Tanggap na natin yan that we are, in a situation now or in a culture now na embedded na ang kultura ng ibang mga bansa. And there's nothing wrong with that. But the problem is the uniqueness of one's culture is being ignored. Nawawala, nababawasan. Kaya sabi ko kanina sa kabilang section, pag nagtayo ko ng school, gusto ko yung mga estudyante ko nakabarong din. No, para maalala nila kung ano yung itsura ng pagiging Pilipino. Parang ganun, mga simpleng mga bagay. Okay? Pero you have to remember that, despite the globalization that is happening, we need to always prioritize our culture also. Huwag natin kakalimutan kung sino tayo bilang mga Pilipino, parang ganon. Or bilang Koreano kung Koreano ka, or bilang Hapon kung Hapon ka. Okay? Globalization creates monoculture. Ano ibig sabihin ng monoculture? Diba? There is a book entitled Bakit Baliktad Magbasa ng Libro ang Mga Pilipino? Alam niyo yun, ni Bob Ong. Meron doon yung Parable of the Mountain Bike and the Parable of the Starbucks. Yun daw sa Parable of the Mountain Bike, merong 6-footer na Amerikano na nagbigay at nagpahiram ng bike sa isang 4'11 or 5 foot na Pilipino. Siyempre hindi niya abot yung bike pero pilit niyang ginagamit at pinagmamalaki na, mountain bike to, American bike to. Pero hirap na hirap siyang gamitin. Pinipilit niyang ipasok yung kanyang sarili sa isang sitwasyon o isang bagay na hindi akma para sa kanya. At yung mga Pilipino daw, giliw na giliw sa Starbucks, di ba? Yung mga pinsan ko na taga Seattle kung saan pinanganak ang unang-unang Starbucks, okay? Noong napuntahan ko yun, guys, alam niyo kung gaano kalaking Starbucks? Sinlaki lang ng tindahan ni Charlie sa Co-op. Napakaliit lang, take-out counter lang. Dito sa atin ang mga Starbucks, palakihan ng sofa, palamigan ng aircon, no? Tapos pag iinom ka ng kape doon, Carlos, anong ginagawa mo? Uupo ka sa malambot na sofa, malapit sa glass window, para pag may dumaan kang kapitbahay, itataas mo yung Starbucks mo. Starbucks. Di ba? Tapos mag-uwi ka ng tissue, ng asukal, ng stirrer, para dadali mo sa bahay, tapos pipicturean mo yon. Nag-Starbucks ako. Ipagmamalaki mo. Yun yung epekto ng cultural impact ng globalization sa atin. And because of that, nagkakaroon ng mga anti-globalization protests. No? And I think magiging interested kayo hearing all this. Kami ni Sammy, napag-usapan na kami about this. Pero I'm pretty sure you get to share things in the classroom na may kinalaman sa topic natin na ito. Okay. During this time of the pandemic, gentlemen, and during the age of globalization, we have to understand the advantages and disadvantages of this. Sa maikling discussion natin, nakita ninyo ano nga ba yung mga magagandang bagay at hindi masyadong magagandang bagay na dulot ng globalisasyon. And we need to accept the fact na ito ay mananatili dito. Globalization is here to stay. No? Kung meron ba magtatagal, ito yun. Patuloy tayo mag-e-evolve bilang isang mundo. And we need to adapt but not compromise kung sino tayo bilang isang bansa. We need to learn how to reap the benefits of globalization and try our best to minimize its cost. To be able to achieve this, yung pag-unlad ng bansa natin, we need to understand its impact, work to remedy the problem, and work to spread the benefits as widely as possible. I-highlight natin yung magagandang epekto nito sa atin at tignan kung paano natin i-combat yung mga hindi magandang epekto nito. Kaya nga sa performance task ninyo, maybe you would like to focus on globalization, on employment, on the economy in particular, or for example sa usapin ng trade, ng papapalitan ng produkto, kung paano tayo minamanipula ng malaking mga industriya, things like this. Kaya in-extend ko yung deadline natin. Now more than ever, gentlemen, I need you to have that awareness that what's happening in the world is affecting us and your future. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lang to basta understanding of the concept, but also understanding ano yung magiging desisyon nyo in the future. Gusto ko, maisip ninyo na
yung tinuturo at inaaral namin sa social studies will have an effect kung ano yung magiging buhay ko in the future. So saan kayo pupunta? Will you settle for less by making sure na, sige, basta magkatrabaho lang ako, pwede na. Basta may makain lang yung pamilya ko, pwede na. Or magmamigrate kayo katulad ni oh my gosh. Okay. No, may mga oportunidad to go abroad. Walang problema doon. Kasi nga, pwede kayong maging global citizen. Sa pag-aaral na nga lang, you can study abroad. But you have to remember, when you migrate and move to other countries to work, sana may balik din sa bansa. Oh, sir, pag OFW naman ako, may balik ako sa bansa. Oo, pero we need good citizens here. So lahat ng mga gagawin niyo dapat laging para sa sarili, para sa pamilya, at para sa kapwa. At kung lalawak pa, para sa buong bansa. Hindi ba? Palitan nyo yung mga nakaupo doon sa tuktok ng Tatsulok. Balik na rin natin yan. Nanggigigil ako sa mga tumatakbo ngayon. No? Pero pag nanggigil ka sa mga tumatakbo ngayon, kailangan, Ramian, pumoto tayo ng tama. Di ba? Hindi pwedeng manggigil ka lang, magagalit ka lang, magfe-Facebook ka lang. Kailangan may gawin ka. You raise awareness. Sir, estudyante lang ako, pwede ba yun? Oo, lalo na. Kayo yung nasa Instagram, kayo yung nasa Twitter, kayo yung nasa TikTok, gamitin nyo yung platform to raise awareness at hindi platform para magpakita ng mga tiyan ninyo at mga bago nyong mga gadgets. Gigil na naman ako. So, on that note, maraming salamat, gentlemen, and I hope medyo nakiliti ang inyong mga utak at na-excite kayo sa mga pag-uusapan natin ngayong part of this term. Maganda sa mga debate, discussion, at mga activities that will promote collaboration among students. Maraming salamat, everyone. Have a good day. Enjoy the rest of the day. At huwag kalimutan, mag-aral mabuti.